nakuha nila ang Senate presidency, anong next nilang gawin? Kukunin nila ang Senate Blue Ribbon kay Marcoleta at kay Pia Cayetano para hindi na po makapagtestigo. Kasi nung pagkatapos nung testimony ng mga 18 na security at dating sundalo ni Saldico, ang next na po sana doon ay ipasabpina na po sina DBM Secretary Amina Pangandaman, si Undersecretary Trajib, si Undersecretary Bersamin, na sabi ni Congressman Erice ay may mga text messages sila ni Bongbong Marcos tungkol sa pera. Eh ngayon po, hindi na natin maasahan yan, kaya kailangan po mag-demand na tayo. Na wag naman, tingnan nyo man nangyari nung si Senator Ping Lacson ang Blue Ribbon doon. Yan ang halos ayaw niya nang ihiring talaga. Eh ano ba kung hindi mo ihiring, edi pinagtatakpan mo? Eh di mag-demand po tayo na ihiring nila. Paano naman po marinig ng taong bayan ang katotohanan kung ito'y hindi nila ipapatawag, ipasabpina? Ay yung kaya lang naman nilang ipakulong dyan sa Senate, eh si Curly Discaya lang. Na siyang unang nag-testify doon sa Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Parang na-penalty pa si Discaya at ang asawa na nandun pinakulong sa Cebu. Na-penalty pa for coming out, for declaring, for testifying doon sa Blue Ribbon ni Senator Marcoleta na oo, inayos yung mga bidding na yan ng ghost projects at ito magkanong binigay sa mga DPWH at sa mga congressman at ang alam namin ay sinabi para daw yan sa taas. Yung porsyento na yan. I think 30%. Eh, paano naman po yun? Dahil yung taga DPWH pa, ang siyang state witness ngayon. Si Bonoan naman, di naman pwedeng ilitis dahil nasa ospital naman yung matanda. Pero dapat po naman ilitis para isuli naman nila yung ninakaw nila sa atin. Pambirang gobyerno ito.